Magandang araw sa inyong lahat. Simula sa araw na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang aralin tungkol sa ating paksa. Makinig ng mabuti, makiisa, at unawain ang bawat detalye upang mas lalo tayong matuto. Tara na't simulan natin ang ating pagtalakay. Araling Panlipunan 4. Ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Pisikal at pantao. Linggo 3. Kasanayang pampagkatuto. Na ilalarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas, pisikal at pantao. Ano ang ibig sabihin ng pisikal na katangian ng bansa? Ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng bansa ay mahalaga dahil nakatutulong ito upang maunawaan kung paano hinuhubog ng likas na anyo ng kapaligiran ang pamumuhay ng mga tao. Una, lokasyon at arkipelago. Pangalawa, topografiya. At pangatlo, klima. Una ang lokasyon at arkipelago at ano ang ibig sabihin nito. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,641 na isla. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya, sa pagitan ng Philippine Sea at South China Sea. Pangalawa ang topografiya at ano naman ang ibig sabihin nito. Kapansin-pansin ang pagkakaroon natin ng mahabang baybayin, mga hanay ng bundok, tulad ng Sierra Madre, at mga aktibong bulkan, tulad ng Mayon at Taal, dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Pangatlo naman ay ang klima at ano naman ang ibig sabihin nito. Mayroon tayong tropikal na klima na may dalawang pangunahing panahon, ang tag-araw o dry season at tag-ulan o wet season. Dahil dito, mayaman ang ating bansa sa biodiversity o iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ano ang panahon? Mahalaga ang pag-aaral ng panahon sa Pilipinas dahil ito ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao at sa iba't ibang gawain tulad ng agrikultura, pangingisda, transportasyon, at kaligtasan. Dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo at iba pang sakuna, mahalagang maunawaan ang pagbabago ng panahon upang makapaghanda at maiwasan ang pinsala sa buhay at kabuhayan. Nakakatulong din ito sa tamang pagpaplano ng mga gawain sa araw-araw at sa pag-unlad ng bansa. Halimbawa, maaraw, maulan, o mahangin. Anyong lupa. Mga likas na porma ng lupa tulad ng bundok, kapatagan, lambak, at bulkan. Mahalaga ang pag-aaral ng anyong lupa dahil nakaapekto ito sa kabuhayan, pamumuhay, at lokasyon ng mga komunidad. Nakatutulong din ito sa pagtukoy ng mga likas na yaman at angkop na gawain ng tao sa isang lugar. Mahalaga ang anyong lupa dahil nagbibigay ito ng tirahan, kabuhayan, at likas na yaman sa mga tao. Dito rin nakasalalay ang mga gawain tulad ng pagsasaka, pagmimina, at pagtatayo ng komunidad. Anyong tubig. Iba't ibang bahagi ng tubig tulad ng dagat, ilog, lawa, talon, at sapa. Mahalaga ang pag-aaral ng anyong tubig dahil ito ay pinagkukunan ng kabuhayan, pagkain, at tubig na inumin ng mga tao. Nakatutulong din ito sa transportasyon, kalakalan, at pagpapanatili ng ekosistema. Mahalaga ang anyong tubig dahil ito ay pinagkukunan ng pagkain, kabuhayan, at inuming tubig. Nakatutulong din ito sa transportasyon, kalakalan, at pagpapanatili ng buhay sa kalikasan. Sa madaling sabi, ang heograpiyang pisikal ay ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao at kapaligiran. Pantaong katangian. Ang pag-aaral ng pantaong katangian ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran at kung paano nabubuo ang kultura, pamumuhay at gawain ng mga tao. Sa pamamagitan nito, nauunawaan kung paano nakaapekto ang kapaligiran sa pag-unlad ng lipunan at kung paano rin ito binabago ng tao upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Demografiya. Wika at relihiyon. Ekonomiya at agrikultura. Una, ang demografiya. Ang mga Pilipino ay nagmula sa iba't ibang pangkat etniko, tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, at iba pa. Kilala tayo sa pagkakaroon ng batang populasyon o tinatawag na young population. Pangalawa, ang wika at relihiyon. Ang Pilipinas ay may mahigit 170 wika, kung saan ang Filipino at Ingles ang mga opisyal na wika. Tayo rin ay isa sa mga pangunahing bansang Kristiyano sa Asya, na may malakas ding impluensya ng Islam sa katimugang bahagi. At panghuli ay ang ekonomiya at agrikultura. Ang ating heograpiya ang nagdidikta ng ating kabuhayan.
Malaking bahagi ng populasyon ay umaasa sa pagsasaka at pangingisda dahil sa ating matabang lupa at malawak na karagatan. Ugnayan ng pisikal at pantao. Ang pag-aaral ng ugnayan ng pisikal at pantaong katangian ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung paano hinuhubog ng kapaligiran ang pamumuhay ng tao at kung paano rin ito binabago ng tao upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Sa ugnayang ito, mas nauunawaan kung paano naapektuhan ng likas na yaman, klima, at anyong lupa ang kultura, kabuhayan, at pag-unlad ng lipunan. Kahalagahan. Nakakatulong upang maunawaan ang bansa. Nagbibigay kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman. At nagpapalalim ng pagmamahal sa bansa. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.